Hindi naman po unusual o hindi pangkaraniwan yung request ng participation ng private prosecutors. Sa ordinaryong korte po, ginagawa po ito. May mga kaso, lalo na yung complex litigation, no, that private prosecutors are allowed by public prosecutors to appear, no, and to participate actively in the prosecution of cases. No. In the impeachment case, I think we have listed 60, we asked for 62 trial dates, supposedly for 62 witnesses, no? So imagine niyo po yung preparasyon na kailangan to prepare 62 witnesses, no? So even if there are 15 or 20 or even 25 private prosecutors, madami pa rin pong trabaho na kailangan gawin kasi kailangan mag-background checks, kailangan mag-i-review lahat ng dokumento, kailangan i-prepare yung witnesses or yung possible questions, no? I-research yung lahat ng pwedeng i-research, no? So hindi po madami yung 15 or 20. Kagaya nga po ng nasabi nyo, in other impeachment cases, lampas pa ng 50 yung private prosecutors. Ang prosecution kasi para kang nagpapatayo ng bahay. Ang prosecution ang may burden to establish the basis for the charges. Ang defense naman, ang tungkulin nila ay i-demolish yung bahay. So kung yung analogy na yun ang gagamitin natin sa pagpapatayo ng bahay, maraming plano yan, maraming gagawin. Kailangan mo pa ng kontraktor, kailangan mo ng mga karpentero, mga master carpenter at iba pa. Ang pag-demolish ng bahay, madali lang yun. Ilan lang ang taong kailangan mo is wrecking crew at tapos na. So sa mga magsasabi na hindi handa ang prosecution kaya napakarami ang kinukuha nila mga abogado, hindi po totoo yun. Talagang nagkakaiba lang ang trabaho ng prosecution sa trabaho ng defense. It's also worth mentioning that in the pretrial brief alone, the prosecution has listed, at least identified 56 witnesses, 56, 57 witnesses, and over 500 documentary exhibits. So we really need all help that we can get.